Magandang araw sa inyo ating masugid na tagapakinig dito sa Pilipinas at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Isang kwentong katatakutan ang ating ibabahagi ngayong araw. Ang ating ibabahaging kwento ay patungkol sa pamilyang aswang sa Leyte. Hindi ko na ibabahagi pa ang partikular na lugar nang sa ganon, maprotektahan pa rin ang mga taong naninirahan dito kasalukuyan. Ang kwentong ito ay hango sa kwento ng ating kaibigan na itatago ko na lamang sa pangalang Marisa, Tubong Leyte. Isa si Marisa sa nakaranas at nakasaksi ng kababalaghang ito dahil ang kanila mismong kapitbahay ay isang pamilyang aswang. Ilagay na lang po natin ang kwentong ito sa point of view ni Marisa. Magandang gabi sa iyo, Mrs. Ako si Marisa, Tubong Leyte. Pero kasalukuyang naninirahan dito sa Baliwag, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol mismo sa aking naging karanasan sa aking bayan sa Leyte. Lumaki ako sa Leyte kasama ng aking mga tiyahin dahil maaga pa lamang ay naulila na ako sa magulang sa isang aksidente. High school ako nito. Habang nakatambay ako sa aming terasa, nagbabasa ako ng pocketbook dahil sa mga panahong ito, uso pa ang pocketbook. Gustong-gusto kong tumatambay at nagbabasa sa terasa upang hindi ako maistorbo ng aking mga pinsan. At alam nyo naman kung gaano kapresko sa probinsya, di ba? Isang partikular na araw habang ako ay nakatambay, may humintong pampasaherong jeep kalapit sa amin. Lula nito, ang pamilyang nasa 5 ang miyembro. Hindi magkakadikit ang bahay sa probinsya, Mrs. Pero tama lang din ang distansya at hindi ganun ka magkakalayo. Sa ilang buwan nilang paninirahan ay naging maayos naman ang lahat. Tahimik lamang din ang pamilya at marunong din ang mga itong makisama at makihalubilo sa mga tao. Katunayan nga, naging tanod pa sa aming lugar ang padre de pamilya na tatawagin na lamang natin sa pangalang Mang Henry. Si Mang Henry ay maaasahan sa seguridad ng aming barangay. Gabi-gabi ay ito ang nakakasama na magronda sa paligid para siguraduhin ligtas ang mga nasasakupan ng aming lugar. Nagustuhan din siya ng mga tao. Kulang na lamang nga ay pilitin ng mga itong tumakbo bilang kapitan. Ang asawa naman ni Mang Henry ay nagtatrabaho bilang sekretarya ng barangay. Meron ding negosyo ang pamilya. Meron silang pwesto sa bayan na mayroong panindang gulay at mga karne. 4 ang kanilang anak. 2 babae at 2 lalaki na maayos ng naninirahan sa Maynila. Ang ilan sa kanila ay may kanya-kanya na ring pamilya at minsan na nga lang umuwi para magbakasyon. Ang isa nilang anak na may asawa at anak ang kasakasama nilang naninirahan sa probinsya. Medyo nakakapagtaka lang dahil hanggang sa ngayon, ang tatay ng anak niya ay nawawala pa rin. Hindi daw makita. Ang usap-usapan pa nga ay tumakas daw di umano ito at ayaw panagutan ang anak. Pero sa isang parte ng kwento, kasi ang alam talaga namin, Mrs., ay hindi totoong ayaw panagutan ito ng lalaki. Nung nagdadalang tao pa nga ang anak ng mga ito, ay halos araw-araw kong nakikita sa bahay nila ang binata. Nakakalaro din kasi ito ng pinsan ko sa larong basketball. Basta isang araw, ilang linggo bago manganak ang babae, ay bigla na lamang itong nawala. Maski nga ang pamilya mismo ng lalaki,
hindi alam kung nasaan ito at palaisipan din sa kanila ang biglang pagkawala ng kanilang anak at kung saan nga ito nagpunta. Kaya naman, gano'n na lamang ang kanilang lungkot na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakikita ang lalaki. Balita pa nga noon na may isang bangkay ang nakita ng mga pulis na gutay-gutay ang katawan ng lalaki. Hindi na halos makilala at malapit lang din yun sa amin. Ang hinala pa nga ng iba ay eleksyon ang rason. Meron pa ngang haka-haka na pinatay yun. Kinuha ang laman loob para ibenta kaya wala nang makitang laman sa katawan ng bangkay. Maraming mga lumalabas na haka-haka pero mas malaki ang hinala namin na may kinalaman dito ang magpamilya ni Mang Henry. Sa parting ito ay ibabahagi ko kung paano nagsimula ang pagkalat ng pagiging aswang ng kanilang pamilya. Taong 2002, nang magsimulang kumalat ang bali-balita sa buong barangay na di umano'y nayanggaw si Mang Henry. Nung mga panahong yan ay nagtungo si Mang Henry para bisitahin ang mga anak nito at bilang sanay na nga dito sa probinsya na kung kani-kanino na lamang siya basta-basta nakikipag-inuman o nakikikain sa kung saan-saan kahit hindi ka kilala basta niyaya ka ay papayag ka. Yun kasi ang nangyari sa kanya sa Maynila. Isang particular na araw, nagpaalam daw itong si Mang Henry na lalabas lang saglit at mag-iikot-ikot sa lugar. Ayon sa kanyang anak, pagbalik daw nito sa kanilang bahay ay nakita niyang masama na ang pakiramdam ng kanyang ama. Napag-alaman pa nga ng kanyang anak na nakitagay at nakipag-inuman ito sa hindi kakilala. Hindi raw niya kilala ang mga kainuman at halos bago lang daw sa inuupahang bahay. Dali-dali nila itong isinugod sa pinakamalapit na emergency para masuri. Iniisip kasi nila na baka sakaling na food poison ang kanilang ama. Pero walang nakitang mali ayon sa doktor na sumuri dito. Kaya naman, pinauwi na lamang sila matapos maturukan ng gamot. Ilang araw ang lumipas ay napagdesisyonan nitong umuwi. Nakakapagtaka ang biglaang pagpayat nito na halos 1 linggo pa lamang ito sa Maynila buhat ng dumating. Pagbalik nga nito sa probinsya ay nagulat kami na makita ang kanyang sitwasyon. Sobrang napakapayat nito. Akala nga namin nung una ay may malubha na itong sakit. Pagkatapos nun, hindi maalis sa amin ang magtaka dahil bumalik sa normal ang dati niyang katawan makalipas lamang ang 2 araw. Yung aakalain mong parang walang nangyari. Doon na rin nagsimula ang haka-haka at mga kwentong unti-unting nagsimulang magbigay ng takot sa buong barangay namin. Simula kasi nang bumalik si Mang Henry sa lugar, ay madalas na ang pagpapakita ng bayawak. Although probinsya po ito, ay sobrang bihira lang po kami makakita ng bayawak. At kung meron man, ay madalas lang namin yun makita sa Nyugan banda. Pero nung mga panahong kakauwi lang ni Mang Henry, ay sobrang dalas na ang pagpapakita nito at nakakapagtakang sa bakuran pa nilang pamilya. May haka-hakang nabubuo na baka ito ay isang bayawak na aswang dahil sa totoo lang misis, sa umaga lang naman kadalasan lumalabas ang bayawak, diba? Nakakapagtakang bakit gabi-gabi ito lumalabas sa bakuran nila pagpatak at pagsapit ng 7:00 ng gabi. Madalas, ang mga magsasaka at mga trabahador na pauwi pa lang sa gabi galing sa trabaho ang nakakakita sa bayawak na ito. Isang gabi, ang mga alagang aso ng pamilya ay binulabog kami sa kakaibang ingay na malakas nilang pagtahol at pag-iyak hanggang sa kinabukasan ay hindi na namin mapansin ang mga ito sa kanilang bakuran.
Nakasanayan din kasi namin na bigyan ng mga ito ng pagkain. Gawa nga ng magkakalapit din talaga ang mga bahay namin at nag-ikot-ikot ang mga ito para humagilap din ng makakain. Kaya naman, ganun na lamang ang aming pagtataka na ni isa sa mga aso ay wala kaming makita pagkatapos ng insidenteng yun. Napakalabo din kasing isipin na kinatay ang mga ito dahil sa liit ng barangay namin at magkakakilala pa ang lahat. Bukod pa dito, strikto din ang aming kapitan sa paggawa ng kasamaan sa lugar. Sadyang nakakapagtaka lang talaga ang biglaang pagkawala ng mga ito. Mula noon, nakakarinig na kami ng balita sa mga kapitbahay na nakakarinig nga daw sila ng mga kaluskos sa gabi sa kanilang mga bubong. Pati na rin ang bahay na gawa lang sa pawid ay di umano'y nabali at mukhang may kung anong mabigat umano ang pumatong dito. Nung una, akala ng mga tao na pagnanakaw ang isa sa mga motibo na gumagawa nito at hindi ang balitang aswang, kaya naman mula noon ay naging alerto na rin ang bawat isa. Pero ang medyo nakakapagtaka pa nga, si Mang Henry ay hindi na sumasama sa pagronda tuwing gabi. Nalaman na rin namin na umalis ito sa pagiging tanod. At ito pa, nung bumalik nga ng galing Maynila ay nagpakalbo nga ito. At ganun na nga lang ang aming pagtataka na 2 linggo pa lang, Mrs. 2 linggo pa lang, pero hanggang balikat na ang haba ng buhok nito. Napansin rin ng lahat na pati ang asawa nito ay hindi na rin halos lumalabas ng bahay at napag-alaman nga namin na umalis na rin ito sa kanyang trabaho. Kadalasan, nakikita ito ng ibang magsasaka na sobrang aga nitong umaalis ng bahay tuwing linggo. Namimili nga raw ito ng karne sa dati nilang supplier kahit na di umano ay hindi na ito nagtitinda sa bayan. Minsan, isang araw, nakasalubong namin ito pagkagaling namin sa pagsisimba. Nakasalubong namin ito ni tita na may bitbit na malaking supot. Tala ng kuryosidad, kaya naman tinanong siya ng aking tiyahin na kung ano nga daw ang laman ng supot. Ang tanging isinagot lamang nito ay magluluto nga lang daw ito ng pangdinuguan. Takang nagkatinginan naman kami ng aking tiyahin dahil sobrang punong-puno ng lamang karne ang kanyang malaking supot. Akalain mo ngang magluluto siya ng pang isang fiestahan. Dahil nga magkakalapit ang mga bahay namin sa pamilya nila, isa rin ako sa nakakapansin na sobrang ilap ng buong pamilya. Hindi na rin namin silang napapansin na nagluluto. Sa lugar kasi namin, Mrs., ang mga lutuan ay halos magkakaharap at ang mga buong pader ay halos may malalaking bintana. Natatakpan lang ito ng plastic na transparent para naman hindi mabasa ng ulan. Kaya naman, napapansin talaga namin ang mga ito na hindi talaga sila nagluluto o makakita man lang ng usok galing sa kanilang kusina, mapa umaga man o gabi. Unti-unti naming nakumpirma ang sekreto ng pamilyang ito nang minsang nagkagulo doon sa isang bahay sa aming barangay. Nagkakagulo ang lahat na akala nga namin ay matinding away pamilya. Yun pala, yung anak nilang bunsong naglilinis ng kusina ay biglang nagsisisigaw at iyak ng iyak. Nung kanila itong tingnan, ay may nakita silang isang kamay sa labas na nakadungaw doon sa may kusina. Hinahatak ang damit ng kanilang anak.
Agad na lang itong pinagtulumang hatakin. Hindi pa rin nila ito mapatahan at panay pa nga ang sigaw nitong sinasabi ang katagang Auntie Rose, Auntie Rose. Mrs. Rose ang pangalan ng asawa ni Mang Henry. May insidente ring may nangyaring kababaglaghan sa aking lolo. Matanda na si lolo, nasa 72 years old na ito at medyo nag-uulyanin na. Bagamat may edad na ito, ay malakas pa naman si lolo. Kasama ko ito minsan sa bukid para manguha ng mga gulay. Isang gabi, nagising kami sa ingay ng tahulan ng mga aso. Tinawag ako ng tiyahin ko dahil naninigas nga daw si lolo. Agad naman akong nagmadali para tingnan ito. Hinawakan ko si lolo para tingnan. Mrs., sa unang kita ko pa lang kay lolo, ay akalain mong mamamatay na ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sobrang lamig nito. Kapag kinakausap naman namin ito, ay tanging ungol lang ang ibinibigay nito at ramdam mong nahihirapan to kaya naman nagpapanik na sa mga oras na to si tita. Kinontak ng tita ko ang isa pa nitong kapatid para sunduin kami at dalhin na namin si lolo sa pinakamalapit na ospital. Nang walang ano-ano, habang kinukumutan ko nga itong si lolo, nagulat ako nang tumili ng malakas ang tiyahin ko na nasa kusina ng mga panahong iyon. Agad ko namang pinuntahan si tita. Magtatanong pa sana ako na kung ano ang nangyari at ganun na lang ang gulat ko nang makita ko sa butas ang matang nakadungaw. Hindi ito mata ng kung anong hayop lang, Mrs. Dahil ang matang nakikita namin ay matang nagbabaga. Sobrang pula nito. Hinata ko si tita nun. Pilit naming pinamamadali ng mga oras na yon ang kapatid ni tita na magmadali kaming puntahan at sundin dahil binalot na nga kami pareho ng takot. Habang binabantayan ko si lolo, nilagay ko sa tabi ko ang itak niya, tsaka yung daga, yung tansong kutsilyo ni lolo. Sabi nga ay takot daw ang aswang doon. Kinabukasan, naalimpungatan si lolo na medyo nagliliwanag na. Nagising ito na para bang walang nangyari. Ito pa, Mrs. Yung anak nilang kasama namin sa pagsisimba ay hindi na nagsisimba. Pati yung pari na nagbabahay-bahay para magdasal ay hindi na rin nila pinapapasok sa kanilang bahay. Ang nakakabahala pa nito, yung apo ni Mang Henry, isang beses ay nakita namin bit-bit ang karning hilaw. Sarap na sarap ito sa pagngat-ngat. As in, hilaw na karne, Mrs. Doon pa lang, takang-taka na talaga kami. Nakakasuka pa ngang tingnan to habang ginagawa niya yun. Nakita din pala ito ng isa naming kapitbahay at ganun na lang ang gulat ko nung inagaw nito sa bata. Ganun na lang ang pagbulahaw ng iyak ng bata at tumakbo pa uwi. Kaya naman yung kapitbahay namin na yun ay hindi rin nakaligtas sa pamilya. Kwento nito, noong gabi ring umano ay sobrang daming kaluskusan ang naririnig nito sa paligid ng kanyang bahay. Sa bubong, pintuan, tsaka bintana. Para bang may gustong pumasok. Sabi ng kasama nito sa bahay ay na-admit daw ito sa ospital. Nagdeliryo ng sobrang takot. Pero hindi naman ito malala. Sadyang tinakot lang siya ng pamilya ni Mang Henry sa kanyang ginawa. Kumalat ng husto ang balita magmula noon. Lalo't may napapabalitang may mangilan-ngilang nawawala sa Karatig Barangay. Ilang beses din na sinugod at tinakot din sila ng taong bayan na kapag hindi sila umalis sa lugar, ay susunugin nila ang buong mag-anak. Kaya nagising na lang kami isang araw, lumikas na ang pamilya ni Mang Henry.